Yun. Luluto tayo ng pininyahang manok. Chicken with pineapple. So, tuturo ko sa inyo paano magluto ng ating manok. So, ito po yung ating chicken at saka mainit na kawali. Then, fry lang natin yung ating chicken para maiwasang ma-overcook mamaya. So, nasa sa inyo pa rin yan kung ipa-fry nyo muna o kaya diretso na kayo gisa ng ating manok. So, mga Mars, dahan-dahan lang sa paghalo ng ating manok para hindi siya madurog. Para once na naluto na siya, buo pa rin yung ating chicken, hindi pa rin siya magdurog-durog. So ayan, pag na-fry na natin mga Mars, hahanguin na natin yung ating chicken. Tatanggalin na natin siya sa ating pinagpiprituhan. So pagkatapos po natin yan i-fry, pwede na natin yan isunod yung pagprito ng ating gulay, yon yung ating patatas at carrots. So nasa sa inyo gano'ng karaming gulay yung lalagay ninyo. So yung akin kasi niluto ko ay 10 kilos. Nasa sa inyo gano'ng kadami yung lalagay nating gulay. So ayan, tapos natin ihango. Magpainit tayo ng ating mantika. So ayan, igigisa natin yung ating bawang, sibuyas. So ayan, pag nagisa ng bahagya ng ating sibuyas, nag-light burn ng ating garlic. So pwede natin lagay yung ating pinya, yung fresh na pineapple or pinya ang aming ginamit dahil wala kaming tidbits o kaya yung chunks na nasa lata or sachet. So kapag wala kayo noon, pwede kayong gumamit ng fresh na pinya at saka kahit wala kayong pinya na fresh, pwede kayong gumamit ng tidbits. So naglagay ako ng tubig at saka ng konting sugar at saka ng ating vinegar para may konting asim, kombinasyon ng ating pininyahang manok. So naglagay din ako ng paminta at saka asin. Naglagay din po ako ng pineapple juice. So para may linamnam na pinya, kasi kaya nga pininyahang manok kasi malalasahan natin yung kanyang pineapple na linamnam. So naglagay din ako ng konting margarine. So next, lalagay na natin yung ating na-fry ng bahagya ng ating chicken. So dahan-dahan lang mga madi kasi para hindi madurog yung ating manok. So kung bago pa lang sa ating YouTube channel, baka naman pa-like, pa-share, pa-subscribe, and pa-hit ang notification bell para po lagi tayo updated sa bago nating upload na mga videos. So naglagay din po tayo ng laurel at saka ng magic sarap. Pwede din kayo maglagay ng MSG. Optional lamang. So naghabol lang din ako ng konting salt and pepper. So ayan mga. Tapos kumulo ng saglit, nilagay ko na din po ang ating bell pepper. So nasa sa inyo kung wala kayo noon, pwede namang wala. Okay lang din po iyon. So next nating lalagay yung ating evaporated milk. So pwede kayong maglagay ng mas maganda sana yung lalagay natin na gata ng niyog. So mas masarap po yun kung yun ang gagamitin natin. Pero kung wala, okay lang naman din yung gatas yung ating gagamitin. Masarap din naman po iyan. So, nasa sa inyo kung gano'ng karaming lagay natin. Next, yung ating slurry. Yung slurry ay harina plus water. So, or cornstarch plus water. Slurry po ang tawag doon is pampalapot ng ating sauce. Para hindi siya mukhang sabaw tingnan. So, medyo mas maganda tingnan kung sauce siya. Yung medyo malapot-lapot ng bahagya. So, dahan-dahan lang yung ating paghahalo para maiwasan nating madurog yung ating chicken. Kasi nung isang araw, nung nagluto ako ng chicken curry, medyo hindi ko kasi alam pa ng gaano karami ating niluluto. So halo ako ng halo, ayun, nadurog yung ating chicken curry, pero masarap pa rin naman. So okay lang. So next na natin after mga 10 minutes ng pagpakulo ng ating chicken, make sure lang naluto na yung ating manok. Napakasimple at napakadali lang po nitong lutuin at napakasarap at napakalinamnam pa po niya. Dahan-dahan ng paghalo para po sa ilalim at saka yung ibabaw ay even yung pagkakaluto ng ating chicken. Yung pangit naman kung magsaserve tayo ng medyo hilaw yung iba naman luto. So mahirap na baka tayo mabash. Chares. So ito po yung ating chicken ay 10 kilos po iyan. So ayan po ay nasa 200 katao po ang pwede niyang kumain ng ating chicken pininyahang manok. So, ayan na mga mare, almost done na siya. Papakuloan lang natin ng ilang minutes. Siguro mga 5 minutes para siguradong luto silang lahat. So, ayan, and lalagay na natin yung ating gulay. Yung ating gulay hindi naman kailangan na patagalan na kumulo kasi palambutan kasi
para hindi siya madurog, at saka yung medyo luto naman siya, half cook na po yung ating gulay. Pangit naman po kapag naluto na natin siya tapos hahalo natin, pinakuluan pa, siguradong malalamog yung ating gulay. Dapat po half cook lang. So ayan, nagdagdag pa rin ako ng konting salt kasi medyo natatabangan po ako. So nasa sa inyo pa rin yan kung magdadagdag kayo, kung ayaw nyo, or nasa sa inyo pa rin yan kung anong linamnam na gusto ninyo. So nagdagdag din ako, naghabol din ako ng evap kasi medyo nakukulangan ako ng kanyang pagkaka-creamy. Pero masarap na po iyan, perfect na po yung combination ng ating pininyahang manok. Yung lasa niya, may lasang pinya na siya kasi may pinya siya. So ayan siya. So naghabol lang din ako, inubos ko lang yung ating pineapple juice. So ayan mga Mars, ayan na po yung ating finished product. So ayan na yung ating pininyang manok. O hindi siya durog. So maganda siya tingnan. So kaakit-akit siya tingnan yung ating niluto. So masarap po talaga iyan. At saka yung ating pineapple juice, dalawa po yung ginamit ko na ganong klaseng na pineapple juice. Yung maliliit lang po iyon, dalawa. Tapos tatlong pinya na presko na pinya na bagong hindi po sa lata. Pero pwede kayo gumamit yung pinyang nasa lata or kaya sachet na tidbits o kaya chunks. Pwede kayong gumamit nun. So mga Mars, ganyan yung kanyang hitsura. Para na siyang medyo malapot-lapot bahagya yung kanyang sabaw, yung kanyang sauce. So ayan, naglagay talaga ako ng konting sabaw para lahat po ay nalalagyan natin ng sauce. Para marami po. May babuyan talaga. Nangangami yun. Gari na gudi akuan. Hinaya inay kayo dan kuan. Ayan na siya mga Mars. So ayan. So nagkasya naman po lahat. So ayan, maganda naman po siya tingnan. Saka malinam na. Importante po yung lasa, masarap. At saka babalik-balikan ka ng customer. So thank you po for watching mga Mars.